Kinidnap namin ang anak niyo si Johnson. Magbigay kayo sa amin ng 1 milyon kung gusto niyo pang makasama ang anak niyo. 1,000,000? Kahit 1,000 hindi ko magbabayad para sa batang yan, pero issue yan. Kung di kayo magbabayad ng ramsam, hindi nyo na makikita itong anak nyo. Nako, ang lakas niyan kumain. Pabigat yung bokong na yan. Mabuti nga nandyan yan sa inyo eh. Paano ba to? Ay magbigay sa atin ng ransom. Ano gagawin natin? Balik na lang kaya natin to. Maging pabigat pa sa atin to eh. Oy, narinig ko kayo ha. Hindi ako papayag na isoli nyo sa amin si John John. At magsusumbong kami sa pulis kapag pinakawalan nyo yan. At hindi kami titigil hanggat hindi kayo nahuhuli. Wag! Huwag kayo magsusumbong sa polis. Ha? Sabihin niyo sa amin kung anong pwede namin gawin para may sorry namin tong anak ko sa inyo. Meron nyo kami 1,000,000. Ha? Wala kami ganun kalaking halaga. Eh pues, sa inyo na yung anak namin. Sige na! Pumapayag na kami. Bibigay kami ng 1 milyon. Dito nga pala ako sa isang opisina para mag-apply ng trabaho. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit nga pala bis na bis ako. Nag-prepare nga pala ako ng resume kasi yun ang requirement. Akala ko maaga ako pero may mga nauna na pala sa akin. Maganda nga pala si girl na nasa unahan ng pila. Pero palagay ko di siya matatanggap kasi mukha siyang walang alam. Karamihan naman ng mga magaganda ganyan. Lutang. Ito nga pala yung ikalawa sa pila. Mukha siyang matalino. Babango. Maayos sa bihis. Walang duda. Becky siya. Binati ko nga pala siya at in-extend ng kamay ko para magkamay kami. Pero bineso-beso nga pala niya ako. Kaya ayun, confirm. Akla siya. Binigyan nga pala kami ng tubig ng utility nila. Hindi mo lang kape ang binigay. Titipid siguro ang kumpanya nila kaya walang free coffee. Marami naman kasi mga empleyado ang abusado. Kaya't maya nga pala ako magkape. Tingin nila sa office, coffee shop. Yung iba nga pala nag-uuwi ng libreng supply. Kaya nalulugi ang kumpanya. Iinumin ko na nga pala sana yung tubig pero biglang lumabas ang boss at pinagalitan ng isang empleyado. Mali nga raw pala ang report na ginawa nito. Wala raw itong silbi sa opisina. Hindi nga pala totoong walang silbi yung tao sa opisina. Dahil pagdating ko, wala na nga pala siyang ibang ginawa kundi magtrabaho. Samantalang yung isa nga palang yun, wala namang ginagawa kundi mag-makeup lang pagdating. Tuwang-tuwa nga pala yung boss. Siguradong may something sa kanila ni boss kaya ganyan. Mamahalin nga pala ang cellphone ni girl. Marami nga pala siyang alahas. Kaya lalo nga palang lumakas ang kutob ko. Narinig ko na nga palang tinawag ang Eva Recto ng assistant. Ibig sabihin, turn ko na para interviewin. Medyo nakakakaba nga pala. Pumunta na nga pala ako sa table ng boss. Pero lalo na nga pala akong na-tense kaya nahilo ako. Kaya inalalayan na nga pala ako ng boss at pinainom ng tubig. Sakto naman nga palang dumating ang misis niya. At nakita niya nga palang pinapainom ako ng boss ng tubig. Nagwala agad ang misis. Matagal na nga raw pala niyang nababalitaan na may babae ang mister niya sa opisina. At walang duda na ako nga pala raw yon at huling-huli niya. Nagpaliwanag nga pala ako na aplikante lang ako at nahihilo lang dahil sa tension sa interview. Pero sinabi ko sa misis ng boss na agree nga pala ako na may babae yung mister niya sa opisina. At yun ay walang iba kundi si girl na mahilig nga palang mag-makeup. Habang nagkakagulo nga pala sila, nagdesisyon nga pala akong unti-unti nang umexit. Sigurado naman kasing hindi na ako matatanggap sa trabaho dahil sa ginawa ko. Pero imbis na magmukmok, inisip ko na lang na yung trabahong yon is not forever. At ang pagiging unemployed ko naman nga pala ay hindi rin forever. Meron at merong nakalaan na posisyon lagi riyan para sa akin na may tuturing ko nga palang always and forever.